Morning everyone, I'm Jules Makapanas and I am the first reporter of Group 5. So the first topic that I'm gonna be discussing is all about the consumer market. So ito, madali lang to siyang intindihin. So yung the consumer market is all about the customer and organization that both engage in purchasing activities. So when it comes to customer, like for example, individuals buy goods or services for their personal use that can help them in their daily life. So, some organization intended to buy goods and services to support their business operation. So, para mas maintindihan niyo yung the consumer market. So, there is example of consumer market. So, yung grocery usually doon mo nabibili yung mga gusto mo or ginagamit mo sa pang-araw-araw. At the same time, some organization or yung mga company or some businesses ay bumibili din sila ng mga product doon sa groceries, or kaya naman like for example yung isang company is bumibili sila ng doon ng mga gamit doon sa hardware para gagamitin sa kanilang business. Parang ganun lang nangyayari yung the consumer market, kasi sabi nga 'di ba, consumer market engage in purchasing activity. So that is all about. So the second phase of my report is all about the consumer buying process. So the consumer buying process, it is a step of a person goes through before making a purchase. So dito nangyayari yung mga kaganapan bago siya bumili dun sa specific item na gusto niyang bilhin. So yun yung the consumer buying process. Based on Philip Kotler, he said that bago ka bumili ng product, mag-undergo ka sa 5 stages na ito, which is i-discuss ko ngayon. Parang ito yung pinaka main point ng report ko. The first step in 5 stages is problem recognition. So mabilis lang naman siya intindihin, kasi if a customer is merong problem, syempre doon na siya magkaka-idea na bumili ako ng ganito, bumili ako ng ganyan na makagagamit sa kanya doon sa problema niya na yun. Syempre after ma-notice ng customer yung problem, syempre maghanap siya ng information kung saan niya to mabibili. Yun yung sa information, sir. Dito kadalasan naghanap ng information yung mga customer. So the first is the personal source. So syempre sa pamilya mo, doon ka na magtatanong sa mga kaibigan mo. Pangalawa naman, syempre may makikita kang mga commercial or mga advertising, which like for example, naglalakad ka tapos may nakikita kang nag-advertise ng mga product. So the third one is the public source. Syempre, hindi maiwasan pag nag-i-scroll ka sa cellphone mo is may makikita kang mga product, or kaya naman napakinggan mo sa radio, or kaya nabasa mo sa newspaper. So sa experimental source naman, dito parang ini-examine mo, or like for example may mga pre-test, dito mo din matitest na yung product na yun is magandang bilhin. Siyempre after mo mag-gather ng information, parang ipag-compare mo na yung mga product na na-test mo or narinig mo kung maganda ba yung mga preference ng mga tao doon, or maganda ba yung katayuan ng product na yun doon sa market. Dito papasok yung evaluation of alternatives. Parang ready ka na kung saan ka na brand bibili or anong store mo bibilhin yung product na yun. Pag nag-evaluate ka ng product, parang ito yung mga papasok na possible alternatives. So the first one is the benefits. So syempre pagka bumibili ka ng product, iniisip mo kung ano ba yung benefit na sa'yo. So pangalawa is quantity, features or attributes and performance. Like for example, bibili ka ng cellphone, ipagko-compare mo siya doon sa brand X saka sa brand na bibilin mo kung sino mas maganda. So the third one is price change by different brands. Syempre, bibili ka ng sapatos, halimbawa, mas gusto mo yung maganda yung quality, mahal yung like for example, Nike or Adidas, mahal yung isa doon. Tas may nagbebenta na sapatos na same quality pero mas mura. Syempre doon ka nabibili. Tapos yung pang-apat naman is
yung mga brand reputation or yung mga past records ng brand. Like for example, bibili ka ng kotse. Kaysa bumili ka dun sa mga bagong labas na brand ngayon, parang mas intended mo na bumili dun sa mga past brands like for Toyota kasi maganda na yung reputation nila dun sa market. So the fifth one is attractives and image of reputation brands. Halimbawa dito is yung Apple. Parang mas pinagpupukusan nila ng effort yung design nila at saka quality ng phone. Tapos yung pang 6 naman is product related services. Example, may mga warranty. Pag bibili ka ng cellphone, may warranty. Pag magpapakabit ka ng wifi is may free connection doon. Parang may free na magkakabit. Yung last naman is accessibility of brands and dealing with. So syempre, pag may gusto kang bili na product, like for example shoes, mas parang hassle na bumili ka dun sa pinaka place. Meron namang mga accessibility brands na available sa inyo. Like for example, mga retail stores na nag-o-offer din ng Nike na mas malapit dun sa inyo. So forecast decision. So yung stage na to is yung customer, marami na siyang na-search na mga brands. Saka alam niya din mga price, paano yung payment options, kung ano yung mga benefits na makukuha niya pag bilhin niya tong brand na to. So dito na papasok yun sa purchasing decision. Parang kung sino yung brand na mas maraming ino-offer, parang doon ka na bibili. Pero meron tong mga factors na nakakasagabal sa decision ng customer para hindi niya na bilhin yung product na yon doon sa pinaka time na bibilhin na yon. So ito yung mga nakaka-apekto doon sa pagbili mo doon sa product na gusto mo. The first one is attitude of others. Halimbawa, bibili ka na doon sa pinaka product na yon, tapos may customer doon, ay wag ka dyan bumili kasi trinay ko na yan, is pangit yung quality niyan. So nakaka-cancel yung decision mo na yon dahil akala mo maganda na yon pero hindi pala kasi sabi ng iba. So hindi ka na matutuloy. So the second one is anticipated situational factor. Syempre bigla-bigla ang nagbabago yung decision mo. Like for example, sa araw na to is bibilhin mo na yung item na yon, but suddenly there are emergency happened, like na out of stock yung item na yon, or kaya naman ginastos mo sa mas important things na makakatulong sa'yo. So the third one is the consumer perceived risk. Within the day that na gusto mo nang bilhin yung item na yon, is parang, di ba sa karamihan sa atin, parang mag-hesitate na bilhin yon kasi maaring mas may mahalaga pang paggagamitan yung pera na ipambibili mo dun sa product na gusto mong gamitin. Kaya naman nagbabago yung pananaw mo na gusto mong bilhin yung product na yun. Post purchase evaluation. So after a purchase is complete, syempre tapos ka nang bumili dun sa item na yun, parang expected mo na customer would evaluate if na gumawa ba siya ng good decision sa pagbili ng product na yon. So meron ditong things na dapat i-check mo as a marketer, expert, kung ano yung mga na-experience ng buyer. So this should check the marketer during the post-purchase evaluation. So the first thing is post-purchase satisfaction. So nangyayari to kapag yung customer after niya mabili yung product, it hindi na-meet yung satisfaction ng customer. Parang mas malaking concern to dun sa brand nyo. Kasi ang akala ng customer is maganda yung quality ng brand nyo, hindi na feel yung satisfaction ng customer. So the second one is post-purchase action. So sabi nga, the best advertisement is completely satisfied customer. Kasi once you satisfied your customer and feel their satisfaction, syempre, parang i-advertise nila to sa iba na bilhin yung product na yun. The third one is the post-purchase disposal. So dito naman is kung saan after gamitin ng customer yung product na yun, is saan ba yung possible or mangyayari dun sa product na yun. Like for example is yung mga cellphone.
pwede niya ba tong ibenta or i-resell sa market. Doon papasok yung disposal information. Papasok din dito yung mga soda. Siyempre nare-recycle yon, or kaya naman yung iba is tinatapon lang, which can gain na kalat doon sa environment, which is bad for your reputation. So sa post purchase disposal, so dapat yung mga marketers is dapat study nila yung mga disposal habits para ma-identify nila yung mga potential problems and opportunity. So the first one is consumer may fully use the product. Siyempre after nila bilhin, gagamitin na nila. Like for example, soft drinks. Siyempre iinumin na nila agad yun. Second one is consumer may store the product for future. Halimbawa dito, pag bumili ka ng jacket, parang for the future mo pa yun magagamit kasi tag-init pa ngayon. Tas yung consumer may resell, madali na lang naman to kasi mostly pag bumili ka ng cellphone is possible na i-resell mo ulit, ibibenta mo ulit ito. So the fourth one is the consumer may discover new use of product. Like for example, yung mga pag gumagawa ka ng salad, di ba yung mga jar noon is pwede mong lagyan ng mga other na pwede siyang magagamit, like for lalagyan mo ng mga spices or mga asukal, asin, ganun. So the sixth is consumer may present the product to other people as a gift. Kunwari, halimbawa na lang dito is bibili ka ng perfume para ibigay ito sa mga kaibigan mo na may birthday. So the last one is the consumer may consider the product worthless and throw it away pag di na nagagamit yung product or di na nakakatulong sa kanila. Kapag halimbawa dito, kapag yung headphones mo pag di na maayos, or earphones mo na naputol or nabasa sa tubig, hindi na siya ulit magagamit. Kaya imbis na ipaayos mo na lang to, parang itatapon mo na lang siya. So mahalaga na pag-aralan yung mga gantong behavior na kasi makatulong to sa marketer design better packaging, resale program or paano magsusustain yung competitiveness nyo dun sa mga kalaban yung mga product